Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong likod. Ito po, komentuhan na po natin mga katambay at talagang buhay na buhay po ang mga kumpanya po ng survey sa atin. Natapos na po nilang i-survey ang Pangulo at ang Vice President. Ngayon naman po, kinukondisyon po ang utak natin ng mga survey company na itong mga tao na ito ang sinasabing gusto ng mga Pilipino. Pakinggan po natin ang dalawang survey po ng dalawang kumpanya po ng survey sa ating bansa, ang SWS at ang Pulse Asia sa pag-survey po nila sa mga senador na tatakbo po sa ating bansa. Ito po. At komentuhan po natin mga katambay. Pakinggan po muna natin ang balita. Naglabas ang resulta ng kanilang Senatorial Preference Survey ang Social Weather Stations o SWS at Pulse Asia. Sabi ito ng simula ng pag-hain ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. May unang balita si Salima Refran. Sa survey ng SWS sa kinomisyon ng grupong Strat-Based Group, 13 pangalan ang may chance na makapasok sa Magic 12. Kasama rito sina Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senador Pia Cayetano, dating Pangulong Rodrigo Duterte, at Senator Amy Marcos. Dating Senador Panfilo Lacson, Senador Bong Revilla, Representative Camille Villar, Makati Mayor Abigail Binay, Senador Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Sa commission survey na isinagawa mula September 14 hanggang 23 ngayong taon, nagpakita ng listahan ng pangalan ng mga politiko, artista at iba pang personalidad. Ang 1,500 respondents pinapili ng 12 pangalan mula sa listahan. Ang survey ay may margin of error na plus or minus 3%. Base naman sa non-commission survey ng Pulse Asia, 13 pangalan din ang may tsansa umanong makakuha ng isa sa 12 Senate seat. Kasama rito sina Congressman Erwin Tulfo, mamamahayag na si Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senadora Pia Cayetano, Senador Bongo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Makati Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla Jr., dating Senador Ping Lacson, dating Senador Manny Pacquiao, Senadora Amy Marcos, Senador Bato de la Rosa at Senador Lito Lapid. Ang survey ay isinagawa mula September 6 hanggang 13, 2024. Dito pinapili ang mga sinurvey ng 12 pangalan mula sa listahan ng 74 na personalidad. Kabilang dito ang ilang dati at kasalukuyang senador at kongresista, opisyal ng gobyerno, lokal na pamahalaan, artista at ilan pang personalidad. Nasa 2,400 na katao ang sinurvey at may margin of error na plus minus 2%. Ito ang unang balita sa Lima Refran. Mga tambay, napakinggan po natin, napanood po natin ang balita po ng mainstream media. Talaga kinukondisyon po, kasama po ang, syempre po, ang dalawang kumpanya po ng survey po natin. Nagsisurvey ang SWS at ang Pulse Asia po mga katambay. Talagang kinukondisyon po ang utak po natin mga katambay. Dahil ito na naman po, talagang matindi. Hindi po ba kayo nagtataka mga katambay? Talagang parang scripted. Di ba? Yeah. Kailan lang po, noong nakaraang araw, nilabas po ng Bagong Pilipinas ang kanilang pambato sa senatorial. Pero ngayon po, naglabas din po, ilang araw lang ang survey. At ayon po dito sa survey po ng dalawang kumpanya ng survey po sa ating bansa, ang SWS at ang Pulse Asia, ay talagang karamihan po ng pumasok po sa survey nila ay pambato po ng Bagong Pilipinas mga tambay ni Pangulong Marcos, di ba? Katulad po ni Erwin Tulfo, Soto, Cayetano, Marcos, Lacson, di ba? Revilla, Villar, at Lapid, Pacquiao. Biruin nyo, ilan na po yun? Mga katambay, ganun din po. Ganun din po ang survey po ng Pulse Asia, mga katambay. Tulfo, dalawang magkapatid na Tulfo. Cayetano, Soto. Tapos Binay, Bong Revilla, Lacson, Pacquiao. At Marcos, mga katambay. Biruin nyo po. Sino maniniwala rito sa mga survey na ito, mga katambay? 1,000 hanggang 2,000. Tapos sila-sila na naman. At itong mga tao na ito, itong mga politiko na ito, napakatagal na po naglingkod sa ating bansa ito. Ano po ang nahita natin sa mga taong ito?
sa mga sinasabing lumalapit sa atin para magtrabaho kuno at sila'y maging lingkod natin o lingkod bayan, mga katambay. Ito mga ito. Katulad po nito, nagbabalik na naman. Tito Soto, Pia Cayetano. Ito si Tulfo, si Erwin Tulfo, nasa Congress po ito, mga katambay. Ito po yung sinervey nila, kuno, na tayo, kinukondisyon ng utak natin, kinukondisyon na nga utak natin sa Panguluan dahil napakataas daw po ng tiwala sa Pangulong Marcos. Kinukondisyon na naman ang utak natin ng mga survey company dito sa mga senador na isang damukal at nagsitanda na ito sa kanilang mga posisyon. Pero ano nakita natin dito, mga tambay? Lugmok pa rin at lagana pa rin ang korupsyon at hindi pa rin nila mapaganda ang ekonomiya ng ating bansa. Lalo-lalo na ang mga manggagawa, di ba? Nananatili pa rin hirap sa buhay, lalo ang sweldong kakarampot. Samantalang sila ay nagsisiyaman, mga katambay. Nagsisiyaman itong mga ito, di ba? Nagsitanda na ito. Mga politiko na natuklasan natin sa pamamagitan po ng Vice President Sara Duterte, ang ubod dami na ginagawa nilang korupsyon, di umano, itong institusyon na ito, lalo ang Kamara at Senado. Tapos, babalik na naman po ang mga ulupong, di umano, mga katambay. Ang mga magdanakaw, di umano, sa ating pera ng bayan, sa pera ng taxpayer, mga katambay. Babalik na naman. Talagang mag-ingat po tayo, mga katambay. Ingatan po natin. Wag na wag po tayo maniniwala dito sa mga survey na ito. Dahil itong mga politiko na ito, bilang na bilang mo lang sa daliri mo dito sa mga sinervey nila ang politikong matino. Di po ba? Para lang po maging makatotohanan po ang kanilang ginawang survey. Isinama po nila sa survey nila si dating Pangulong Duterte, mga tambay. Para lang maging katiwa-tiwala po yung ginawa nilang survey, mga tambay. Dahil alam naman po nila, alam din po nitong kumpanya ng mga survey na ito, na talagang si dating Pangulong Duterte pinakakatiwalaan po talaga ito ng mga Pilipino. Lalo-lalo na mga OFW. Di po ba, mga tambay? Kaya isa po itong ginagawa nilang para maging makatotohanan ng kanilang mga survey. Di po ba? Nakita nyo po, ano ang mga nagawa nitong mga ito? Pinapasok lang nila dito, sino lang po ang si Christopher Bongo, saka si Bato de la Rosa, at si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Pero pangkaraniwan na po, mga dating senador na po ito, congressman. Congressman po ito, si Tulfo, Soto, lalo po si Cayetano, ilang termino na po ito sa Senado. At si Marcos, Aimee, pambihirang buhay ito. Parang gusto naman budulin ng mga Pilipino, mga tambay. Tapos si Lacson, mga tambay, yung gumawa po ng i-secured ang kanilang pondo, mga katambay. Putok na putok po yan. Ngayon, gustong-gusto ng mga survey company na makapasok po ito, mga ito. Si Binay, mayor po ito ng, mayor po ito ng Makati, si Abigail Binay. Lito Lapid, mga katambay, Supremo. Ano nagawa ng Supremo sa Senado, mga katambay? Ano po nagawa sa mga Pilipino dito yung Supremo? Itong mga ito. Pacquiao, mga katambay. Manny Pacquiao. Grabe. Ano po ba ang mga Pilipinas? Wala na po ba sa Pilipinas na magagaling na tao? Puro ito na lang po ba ang magagaling sa mga Pilipino? Itong mga ito. Puro bobo na po ba ang mga Pilipino sa ating bansa? Karamihan po ba ng mga politiko ron sila na lang ang magagaling at wala nang mga Pilipinong magaling pa sa kanila at kailangan puro sila na lang ang yahalal natin, mga katambay? Puro bobo na po ba tayo, mga Pilipino, na hindi tayo pwede maglingkod katulad nila? Di ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Dahil puro ito rin pagmumukha na ito ang sinesurvey po ng mga SWS at Pulse Asia at talagang ipinamumukha po sa ating mga Pilipino na ito lang po ang karapat-dapat na maglingkod sa atin, itong mga pagmumukha na ito. Di ba? Yung pagmumukha po ng Tulfo, Soto, Cayetano, Marcos, Lacson, Revilla, Villar, Binay, Lapid, Pacquiao. Pambihirang buhay ito, mga katambay. At ganun din po sa kabila, sa Pulse Asia naman po.
Ito naman po ang sinervey naman po nila sa Pulse Asia. 2 tulpo po ang pinapasok nila. Number 1, number 2 to, mga katambay. Number 1 saka number 2. Number 2. Number 1 si Tulpo Erwin. At number 2 si Ben Tulpo, mga katambay. At sinundan po ni Soto, Cayetano. Pambihira. Binay, Bongo, Lacson, Pacquiao, Marcos. Isinama lang po nila si dating Pangulong Duterte at si Senadora Bato at si Senadora Bongo. Pambira, Lapid. Pambihira naman tong bansang Pilipinas natin to. Hindi na nga umasenso ang bansa natin sa kanila. Hindi na nga umunlad ang ekonomiya natin sa kanila. Hindi na nga umasenso ang buhay ng mga Pilipino sa kanila dahil sila na'y napakatagal na naupo sa ating bansa. Ito na naman. Sa kanila nga natuklasan ng isang damukal na korupsyon di umano. Dito sa mga politiko na ito. Yung mga naglingkod na napakatagal na panahon. Isang damukal na korupsyon na natuklasan ng Vice President Sara Duterte. Tapos sila pa rin yung gustong-gusto ng mga survey company. Mga katambay. Anong klaseng niya? Kaya wag po tayong maniniwala rito sa survey company. Dito sa nagse-survey na ito. Dahil niluluko po tayo nito, mga katambay. Ginagawa tayong mga bobo tanga. Na itong mga pagmumukha nitong mga dating mga politiko, sila na lang ang pinakamagaling na tao sa ating bansa at sila na lang ang pinakamatalinong politiko na wala naman pong nagawa sa ating bansa kung hindi magpayaman lang sila di umano at magsiyaman at dumamukal isang damukal ang kanilang mga ari-arian na ipupundar, mga katambay. At meron pa sa mga ibang bansa ito, di umano. Nakakabili pa, nakapagpupundar pa ng mga ari-arian sa ibang bansa, di umano, ang mga politikong ito. Mga katambay, ibang klase. 6 na taon nanungkulan itong mga ito. Ano po ang dinanas natin? At yung iba po rito, hindi lang 6 na taon nanungkulan. Naubos nila yung termino nila. Di ba? At babalik na naman muli. Ano po nakita natin dito, mga katambay? Ano po mga batas ang kapakipakinabang sa atin, lalo sa sinasabi nga may hirap nating kababayan, middle class na mga kababayan natin. Ano po nakita rito? Kahit ba sweldo man natin, naipataas man lang nito mga ito, napababa ba nito mga ito, naging batas ba para hindi tumaas ang presyo bayarin natin sa kuryente, tubig? Mga katambay. At yung sweldo po ba na manggagawa natin, tumaas na katulad ng sweldo nila na kayang bumuhay ng maraming pamilya? Ang mga sweldo nila, ikumpara mo doon sa sinasabing, boss, tayo ang boss, tayo ang mahirap, tayo ang isang kahig, isang tuka, samantalang tayo yung amo nila. Di ba? Samantalang sila, yung mga trabahante lang daw natin, di umano. Pero sila yung nagbiging buhay mga hari. Di ba? Buhay hari, mga katambay. Ang mga sinasabing trabahante ng taong bayan, mga katambay. Isip-isip po tayo. Mag-aral po tayo. Pag-aralan po natin itong mga politikong ito, mga katambay. Panahon na po. Napakatagal na panahon na po tayong ginagago, di umano, ng sistema po ng ating politika. Naglalagay lang po tayo ng isang damukal na mga magnanakaw, di umano, sa ating bayan, mga katambay. Di umano. Mga magnanakaw, mandarambong. Di ba? Mga ganit sa kapangyarihan. Greedy. Di umano, mga katambay, naglalagay lang tayo. Naglalagay lang tayo ng mga politiko na pinupukpok natin sa ating mga ulo. Di ba? Sila yung nagtatamasa sa pera ng bayan. Sa taxpayer. Sila nagtatamasa, di umano. Pero yung pinaglilingkuran nila, parang mga timawa. Umaasa lang sa kakarampot na gagawin nila, mga katambay. Ipagmamalaki pa nung iba. Magbibigay kami ng isang damukal na ayuda. Pero yung ayuda, wala po bang korupsyon yan? Di ba? Ganyan po ang trabaho ng mga politiko sa atin. Nakakalungkot lang po, mga katambay. Di ba? Kaya isip-isip po. Huwag na po natin, kung bibigyan ka man ng mga pera nito, galing din po sa karamihan nito. Taxpayer din ang
pinanggalingan ng mga pera nito eh. Di po ba, mga katambay? Ipambibili sa'yo. Dahil nga sinasamantala po nila yung kahirapan ng mga Pilipino para po masapalan, mabili, para sila makabalik ulit sa pwesto. Pero ingat-ingat din po tayo mga tambay dahil ngayon po, teknolohiya na po ang ating bansa. Di po ba? Nagkakaroon na rin po ng sinasabing hocus-pocus sa botohan. Lalo po pagka sinasabing computerized na. Isang pindot lang po dyan. Malaking pagbabagong numero na nagaganap dyan. Ingat-ingat din po tayo. Dahil po, marami na po tayong naranasan lalo sa sinasabing Smartmatic ang machine na gagamitin sa ating bansa. Ingat-ingat po. Maging matalino na po tayo mga katambay. At wag na wag po tayong maniniwala mga katambay. Wag na wag pong maniniwala. Wag na wag po tayong maniniwala sa mga survey po na ipinamumukha po sa atin. Talagang kinukondisyon ng isipan natin na wala na ibang bukod tanging mga politiko. Sila-sila lang. Sila-sila lang ang kailangan ng mga Pilipino. Pero yung ginagawa naman nila, mga katambay, puro pagnanakaw di umano, mga katambay. Sila-sila lang ang yumayaman. Kaya isip-isip po tayo. Wala po nangyayari sa bansa natin. Sa kanila po, marami nang nangyayari, mga katambay, di ba? Sa atin, wala nangyayari. Pero sa kanila, mga politiko, maraming nangyayari po sa kanila, mga katambay. Umaasenso po sila. Nagsisiyaman. Pero yung mga Pilipino, mga nagtatax, hikahos. Kakarampot ang kinikita ng mga ordinaryong manggagawa. Pero sila, sitting pretty, mga katambay, sitting pretty po. Naka-aircon. Ang sasarap ng kinakain. Nakapagbabakasyon, mga katambay, kahit saan nila gusto. Pero manggagawa lang natin yan, mga katambay. Manggagawa natin yan. Naglilingkod sa atin yan. Pero tayong mga boss, isang kahig, isang tuka. Kaya wag na po natin ibalik ito mga ito, mga tambay. Mag-isip naman po tayo. Maraming Pilipino na gustong maglingkod sa ating bayan dahil meron pang natitirang mga matitino na mga Pilipino at politiko, mga katambay. Nakita na po natin ang mga estilo, ang mga karakas nito, mga katambay. Ang mga karakas, hindi po nila kayang gawin ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Never. Wala po. Wala po silang napatunayan, mga katambay. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte. Yan. Meron pa yan. Hindi lang si dating Pangulong Duterte. May lalabas at lalabas pa na katulad ni dating Pangulong Duterte na politiko sa ating bansa. Huwag na ito. Huwag na natin na bigyan ng pagkakataon ito. Napakatagal na po nilang nakita natin kung paano sila magpatakbo sa ating bansa. Diba? Walang nangyari po. Walang nangyari sa ating bansa. Hirap pa rin ang ating bansa, mga katambay. Diba? Sila lang ang umasenso. Kaya isip-isip po tayo. Isip-isip tayo. Hindi na po tayo bobo tanga ngayon, mga katambay. Iba na po ang henerasyon natin ngayon. Hindi na po tayo katulad nung araw na naniniwala po sa media, sa mainstream media. Ngayon po, malawak na po ang kaalaman natin, mga katambay. Teknolohiya na po ngayon. Madali na po natin makita at maramdaman ang ginagawa po ng mga politiko sa ating bayan, mga katambay. Kung paano po sila maglingkod at kung paano po sila yumaman, mga katambay. Nakikita po natin yan. Na-expose na po sila. Katulad po ngayon, napakarami pong expose ang nangyari po sa institusyon po ng Kamara at Senado. Tapos, sila na naman ang ibabalik mo yung napakaraming anomalya na pinaputok. At sinabi ni Vice President Sara Duterte. Tapos sila na naman. Sila na naman. Magbibigti na lang tayo niya, mga tambay. Pero ingat-ingat din po. May Smartmatic pa rin, mga tambay. Ingat-ingat. Kaya po, mga tambay, isip-isip po tayo at maging matalino na po tayo. Hindi po naniniwala si Kamanong sa survey. At sana ganun din po kayo, mga katambay. Pumili po tayo ng tama. Yung tama po na makapagbibigay ng magandang solusyon sa ating bansa. Nakita nyo naman po ngayon, 2 taon po
na ang ating bayan, ang ating mga kababayan ay hirap na hirap pagkasyahin ang kakarampot na kinikita po. Ngayon po, ang tamang panahon po, mamili po tayo ng may prinsipyo, makabayan, makapilipino. Ang kailangan po ng ating bansa, makapilipino, makamahirap, makabayan. Hindi po maka-oligarko, makasarili. Yung mga iniintindi nila, yung mga kanilang bulsa. Di umano, mga tambay. Muli po mga tambay, maging matalino po tayo sa pagpili ng ating iboboto. Huwag na po yung mga tumanda na, sila-sila, tagal-tagal na nila naglingkod na wala naman nangyari. Palitan na po natin yung mga yan. Hindi po magbibigay ng magandang kaginawahan sa atin yung mga yan, mga katambay. Komento na inyong lingkod. Muli po mga katambay, maraming salamat po. Sa nakagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod sa YouTube at TikTok. Maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at comment. Mga nagko-comment, thank you po. At sa mga hindi po nagsasawa at hindi nyo po iniiwanan, si Katambay Manong po mga katambay. Maraming salamat po. Sa muli, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.